Matthew chapter 7, Mateo, Kabanatang 7, 16 to 20. 16 hanggang 20. Mateo, Kabanatang 7, Matthew chapter 7, 16. 16 hanggang 20. Mag-ingat kayo sa bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit na tupa. Datapwat sa loob ay... Matthew chapter 7, 7, Pastor. 16. 16. Sa kanilang mga bunga ay inyong makakakilala sila. Nakapuputi baga ang mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makakakilala sila. Now, Jesus said about fruits, our fruits. Ang binabanggit dito ng ating Panginoong Yesus ay ang tungkol sa ating bunga. This fruit is not how much you attending worship service or how much you invite others. Pero ang bungang ito hindi po lumalarawan doon sa ating kung gaano tayo nananambahan at kung gaano karami ang naakay natin sa iglesia. It is today problem, diba? Almost church is thinking the fruit is how many members in the church. Sapagkat yan na nagiging problema ngayon, iniisip nila na yung bunga na yon ay tungkol doon sa kung gaano karami ang nasa loob ng iglesia. Okay, verse 16, diba? That's why we know them by their fruit. Do men gather grapes from some bushes or pick from thistles? Kaya naman sa 16, sabi sa kanilang mga bunga ay kanilang makilala sila. Nakapuputi baga ang ubas ng mga tinikan. What's the meaning of the some bushes and thistles? Ano nga po ba ibig sabihin ng tinikan at dawagan? This some bush and thistles, when Adam commissioned to God in the Garden of Eden, God said, you will receive this some and thistles in your flesh. Ito'y binanggit noon na magkasala sina Eva at Adan na sinabi nga po doon na yung bunga ng mga halamanan sa lupa ay tinikan at dawagan. That's why you can understand this some bushes and thistles. This is physical myself who belong to my old man. Ibig sabihin, ito po ay yung mga nilalaman ng ating kaisipan na kabilang sa ating lumang pagkatao. Which means when we have a strong our old man, we cannot bear good fruits. Ibig sabihin, kung matinding namumuhay sa atin ang ating lumang pagkatao, hindi natin kakayaning mamunga ng mabuti. Verse 17, that's why every good tree bears good fruit and bad tree bears bad fruit. Kaya naman sinabi sa 17, gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Because good tree cannot bear bad fruit. Also say bad tree cannot bear good fruit. Kung paano ang mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, ganon din naman ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Every tree that does not bear good fruit, it cut down and thrown into the fire. At lahat ng bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ay ng mabuti ay pinuputol at inihagis sa apoy. Verse 20, diba? Therefore by their fruit will know them. Kaya naman sa 20, kaya sa kanilang mga bunga ay nakakikilala ninyo sila. Don't try to check other brothers and sisters. We can check ourselves. Huwag nating sisiyasatin ang buhay ng ating mga kapatiran, kundi siyasatin natin ang ating sariling buhay. This fruit is fruit of the Holy Spirit. At ang bungang ito ay kumakatawan sa bunga ng Espiritu Santo. If our old man died and the Holy Spirit stay in us, we can bear good fruit. At kung mamamatay yung ating lumang pagkatao, mananatili sa atin ang Espiritu Santo at makikita yung bunga nito. That's why let's see the Israel people after came up from Egypt, and then because they eat manna and eat the spiritual drinks.
Kung titingnan po natin ang mga salita nang sila'y lumabas mula sa Ehipto, sila po'y nakakain ng spiritual na pagkain na tinatawag ng mana at uminom ng tubig ng buhay. Because if we have no Holy Spirit, we cannot bear good fruit. Sapagkat alam natin na kung wala tayong banal na Espiritu Santo, ay hindi po tayo makakapamunga. If we have no Holy Spirit, we can bear only physical fruits. At kung wala sa atin ang banal na Espiritu Santo, maari nga po tayong mamunga ng pampisikal lamang. You see, 1 Corinto, Unang Korinto, chapter 10, Gis. verse 1, di ba? They accept what the baptism, verse 2, they all baptized into Moses in the crowd and in the sea. At lahat ay nangabautismohan kay Moses sa alapaap at sa dagat. By the blood of young men, they came up from Egypt. Sa pamamagitan ng dugo ng kordero, sila po'y nakalabas mula sa Ehipto. And then in the Dead Sea, they accept water baptism. At mula doon sa dagat na pula ay tamanggap sila ng bautismo. When they accept water baptism, king of Egypt, Pharaoh, and his soldiers all died in the water. At nakita natin na matapos silang mabautismohan doon sa dagat na pula, lahat ng mga sundalo o kawal ng paraon ay namatay doon sa dagat. Yeah, it is same means when Jesus died on the cross, Jesus Christ all judged the devils, Satan devil. Iyan din po yung lumalarawan ng mamatay ang ating Panginoong Kristo doon sa krus, ay hinahatulan niya ang diablo. That's why nearly by faith, if we accept water baptism, we can nearly separate from all the men. Kaya naman kung tatanggapin natin talaga yung ating yung bautismo sa pamagitan ng ating pananampalataya, maihiwalay tayo sa ating lumang pagkatao. After accept water baptism, di ba, they all eat same spiritual food, the manna. Sinabi dito na matapos po silang mabautismohan sa dagat, ay nagsikain sila ng pagkain spiritual. Automatically, when they come to desert, God gave to them manna. Nakita natin na kung paanong pagkarating nila mismo doon sa ilang ay nakakain sila ng mana. And then verse 4, all drinks the same spiritual drinks, the spiritual life which Jesus Christ, but from the Jesus Christ. At lahat sila ay nagsinom ng inuming ding yaon ayon sa Espiritu na galing doon sa batong malaki na ang batong iyon ay si Kristo. Yeah, but okay, John chapter 6, Juan Kabanata 31 hanggang 33. 31 hanggang 33. Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit at ang sa kanila ay kanyang pinakain. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababa mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Now, Jesus Christ explained to us what's the spiritual meaning of the manna. Dito, ipinapaliwanag sa atin ng ating Panginoong Hesus ang ibig sabihin ng spiritual na mana. Yeah, because the Jews, they said, our father eat the manna in the desert. Sapagkat dito nga po ay ipinapaliwanag ng mga Hudyo ng kanilang mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. And then the Moses, he gave to them bread from the heaven to eat. At gaya na sinabi doon na si Moises ang nagbigay sa kanya ng tinapay na iyon. But verse 32, Jesus said, I said to you, Moses did not give to the bread from heaven, but my Father gave you true bread from heaven. Pero sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama. Which means, even the Old Testament times, from heaven, God the Father gave to them manna. Kaya nga po, maging sa lumang tipan, ng Diyos Ama mismo ang nagbigay sa kanila ng mana. Yeah, because already, you know, diba, the word, that is Father Spirit. Sapagkat alam natin mismo na yung salita na yon ay Espiritu ng Ama. Only when Son came up from Father's side, Jesus Christ received the word as his flesh body. At nang manggaling ang anak doon sa Ama, tinanggap niya po yung
yung spirito na yon bilang kanyang That's katawan. why all the time Jesus said, the word I have spoken to is from God. Diba? All the words from God the Father. Kaya nga po laging sinasabi ng ating Panginoong Jesus, ang mga salitang binabagit ko sa inyo ay salita ng Ama. Jesus said, I did not say anything by myself, but I did this command from God the Father. At walang bagay na akong sinasabi na galing lamang sa aking sarili, kung di ang lahat lamang ng tinanggap ko sa Ama. There's no other word of God, only word of God the Father. Ibig sabihin, walang ibang salita ng Diyos kundi ang salita ng Ama. That's why Jesus said to Jews, your fathers they eat manna in the desert, but it's not from Moshe, it's from God the Father. Totoo nga ng inyong mga magulang ay nakakain ng mana sa ilang, ngunit ito ay hindi galing kay Moises, kundi galing sa Diyos Ama. Israel people after accept what the baptism, first they eat manna. Kaya nga po ng mga salita ay mabautismuhan, sila ay tumanggap ng mana. It's important for our salvation and eternal life. Israel's history also. At alam po natin na ito'y mahalaga para sa ating kaligtasan, yung kasaysayang nangyari sa Israelita. And then after eat manna, they drink spiritual drinks from the rock, but Apostle Pablo said, it's from Jesus Christ. At matapos nga po sila na kumain nung pagkain manna, sila'y nakainom ng tubig mula doon sa malaking bato at ipinaliwanag ni Apostle Pablo na ang batong iyon ay si Kristo. But what is the meaning of the drinks, spiritual drinks? Pero ano nga po ba ang ibig sabihin ng spiritual na inumin? John chapter 7, Juan Kabanatang 7. 37 hanggang 39. 37 hanggang 39. Nang huling araw nga, ng dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw at nagsabi, kung ang sino mang tao ay nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang huwilog na tubig na buhay. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu, natatanggapin ng mga nagsasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Because at the great feast of Israel, day of the tabernacle, they get water from Siloam, and then they clean there also. Sa malaking kapistahan na nangyayari po doon sa Israel, sila po ay kumukuha ng tubig doon sa Siloe at ito ang kanilang pinaghuhugas sa kanilang sarili. That's why on the last day, great day of the feast, Jesus said to them, if anyone thirsty, let him come to me and drink. Kaya naman bilang sa huling araw ng kapistahan ay tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, kung ang sino man sa inyo ay nauuhaw, ay pumarito siya sa akin. Why? Because Jesus Christ rock, living rock, diba? That's why only Jesus Christ can give to us spiritual drinks. Sapagkat alam natin na si Kristo ay ang tumatayong malaking bato at siya lamang po ang merong kakayanan na magbigay sa atin ng spiritual na inumin. That's why 38, diba? He who believes in me, as Scripture said, out of his heart will flow living water. At ang sumasampalataya sa akin ay gaya ng sinabi ng kasulatan ay mula sa loob niya ay aagos ang ilog ng tubig na buhay. What's the living water? Verse 39, Holy Spirit, diba? At yung tubig na buhay na yun ay piniwanag sa 39 at tumukol sa Espiritu. 39, diba? But this is spoke concerning Spirit, whom those who believing in Him and receive Holy Spirit. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu at natatanggapin ng mga nagsampalataya sa Kanya. Now Israel people after came out of Egypt, first accept water baptism, after eat the manna, they drink living water from the rock, Jesus Christ. Kaya nga, magiging maliwanag sa atin mula sa mga salita, paglabas sila sa Ehipto, sila po'y nabautismohan. At matapos noon ay tumanggap sila ng spiritual na pagkain ng manna. At pagkatapos noon ay tumanggap sila ng tubig, ng buhay. What's the meaning of the spiritual meaning of the living water? Holy Spirit, the Holy Spirit. At maliwanag na sinabi doon na kumakatawan yung tubig na buhay na yon sa Espiritu. Only spiritual, as a spiritual meaning, Israel people after came up from Egypt, they eat manna. What is the manna? Word of God, Word of God. And then they drink spiritual drinks as a shadow of the Holy Spirit.
Kaya nga po, magiging maliwanag sa atin ang ibig sabihin na nangyari sa mga salita paglabas nila sa Ehipto, na kung saan sa pamagitan ng spiritual, yung pinakain sa kanilang mana, ang ibig sabihin po ng spiritual noon ay salita ng Diyos. At pagkatapos noon ay tubig na buhay na kumakatawa naman sa Espiritu Santo. Apostle Pablo, he understand spiritually Israel peoples this way. Kaya nga po, magiging maliwanag sa atin kung paano naunawaan ni Apostol Pablo ang spiritual na ibig sabihin na nangyari sa Israel. Jesus said, the manna that Israel people eat the desert is from God. God the Father as a word of God. Kaya nga po yung mana na tinanggap na pagkain ng mga Israelita doon sa ilang ay galing sa Ama at ito ay lumalarawan sa salita ng Diyos. That's why Jesus said, man does not live on bread alone, but the word of God that came from God. Kaya naman sinabi ng ating Panginoong Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi din sa bibig ng Diyos. This word of God is our food, spiritual food. At ang salita ng Diyos na yun ay tinatawag nating spiritual na pagkain. But before this, the Holy Spirit, first we need word of God, the truth word of Kaya God. nga po, bago natin matanggap ang Espiritu Santo, ay nangangailangan tayong tumanggap ng salita ng Diyos. Because who is the word of God? God Himself is God. God Himself, Father, Spirit. Like Sapagkat sino yung salita ng Diyos, ito po'y lumalarawan sa Diyos mismo. Ito yung Espiritu ng Of Diyos. course, through Jesus Christ, we can eat this manna, the word of God, and drink living water. At alam natin na sa pamamagitan ni Jesucristo ay makakain natin itong spiritual na pagkain na ito ng mana at makakainom tayo ng spiritual na inumin. That's why when we accept the word of God remain us, already Holy Spirit stay in us. Kaya nga po sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos, ang salitang ito'y mananatili sa atin at tatanggapin natin ng Espiritu Santo at mananahan din sa atin. Because people, do you remember the Berea teaching? Speaking tongues is a sign of the Holy Spirit. They said. Sa Berea nga po, di po ba sinasabi nila na ang senyales na tinanggap ng Espiritu Santo ay pagsasalita sa ibang wika? No, speaking tongues is only gift of the Holy Spirit. Somebody can receive, others is okay, not even the. Tandaan po natin, ang pagsasalita ng ibang wika ay kaloob ng galing sa Espiritu Santo, kaya yung iba pwede magsalita, yung iba hindi pwede. Hindi. But God is one God. All the time, one God cannot separate. Isa lang ang Diyos at hindi pwedeng maghiwalay. That's why Israel people, they eat manna as the word of God, and they drink spiritual drinks. This is the Holy Spirit. Kaya naman ang mga salita ay tumanggap ng spiritual na pagkain ng mana at nakainom ng spiritual na inumin. Acts chapter 19. Gawa, kabanatang 11, from verse 2 hanggang 6. 2 hanggang 6. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsasampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayo'y sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila ay magsampalataya sa darating sa hulihan niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, nagbabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. In the episode, Apollos asking to believers to receive the Holy Spirit. Sa Epeso nga po ay tinanong sila ni Apollos kung sila'y tumanggap ng Espiritu Santo. But he said, did you receive the Holy Spirit when you believe? Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? Which means, when we believe in Jesus Christ, already automatically we have this Holy Spirit. Ibig sabihin pala na kapag tayo pinanampalataya kay Kristo, tinatanggap na po natin ang Espiritu Santo. Because God is one God, cannot separate. Sapagat ang Diyos ay iisa at hindi pwede maghiwalay. That's why Israel people, after eat manna and then drink living water from the rock, Jesus Christ. Kaya nga, kung makikita natin, matapos po silang kumain ng mana, mga salita, uminom din sila ng tubig. That's why Jesus Christ, only one day, same day, He died on the cross and then He gave to us His
fleshy and then living water. Kung paano ang ating Panginoon na minsan lamang namatay, sa isang araw na iyon ay binubo niya ang kanyang dugo at ibinigay ang kanyang tubig. When we believe in Jesus Christ, already when we accept His words, already Holy Spirit stayed in Sa us. pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo at pagtanggap ng kanyang mga salita, nanahan na sa atin ng Espiritu Santo. They said, we didn't know about the Holy Spirit, we did not hearing about the Holy Spirit. At sinabi nila, hindi man lamang namin narinig ang may binigay na Espiritu Santo. That's why verse 3 asking, what then? You are water baptism? They said, we accept only John's baptism. Sa 13, tinanong silang muli kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? Ang sagot nila, sa bautismo ni Juan. They did not accept water baptism from disciples or Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi po sila tumanggap ng anumang bautismo galing sa mga alagad o galing kay Jesucristo. That's why, again, they accept water baptism in the name of Jesus, and then they speak in tongues. Kaya naman sila ay nagsitanggap ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at sila ay nagsalita ng ibang wika. That's why do not wondering about your receiving Holy Spirit. Kaya nga po, huwag niyong problemahin kung tinanggap ba na talaga ninyo ang Espiritu Santo. Because this almost teaching is wrong in the church. Some church, they said if you receive the Holy Spirit, speak in tongues. Sapagkat maraming mga maling tinuturo sa mga iglesia na sinasabi nila ng ebidensya ng tinanggap mong Espiritu Santo ay magsasalita ka ng ibang wika. To some other church, they said if you receive the Holy Spirit, you have strong gift of the Holy Spirit. At ang iba naman po, kapag tinanggap ang Espiritu Santo, ay meron kang kakaibang kapangyarihang matatanggap. Our salvation, free gift from God, same Holy Spirit also same. Kung paano ang ating kaligtasan na ibinigay ng libre, ganon din ang Espiritu Santo. By our faith, when we believe in Jesus Christ, already Holy Spirit live in us. Sa pamagitan ng pananampalataya, si Kristo rin ay nayahayag sa atin. Especially when you really accept the Logos Word of God, already you have this Holy Spirit. Kaya kapag natanggap po natin yung tunay na pananampalataya, yung salita ng Diyos, tatanggapin din natin ang banal na Espiritu. John chapter 8, 31, 32. Juan 8:31, 32. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay nito kung ang Diyos ay kakampi natin? 31, 32, John chapter 8. Juan, Kabanatang 8, talata po'y 31 hanggang 32. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo ay magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayo mga alagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Jesus said, if you abide in my words, you are my disciples. Na kung kayo'y mananatili sa aking salita, kayo'y aking magiging tunay na alagad. And then you shall know the truth, and the truth shall make you free. At makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Again, I want to explain to you. Israel people, after they came out of Egypt, in the desert, they eat manna, and automatically, after eat manna, they drink as the Holy Spirit. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo na matapos ang mga Israelita ay lumabas mula sa Ehipto, sila po ay nakakain matapos silang mabautismohan, ay kumain ng mana na spiritual na pagkain at uminom ng tubig. John chapter 6, 56. John chapter 6, 1:56. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananaan sa akin at ako'y sa kanya. He who eat my flesh and drink my blood abides in me, also I in him. Na ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananaan sa akin at ako'y sa kanya. What is the flesh of Jesus Christ? The word of God, but the truth word of God. Na yung laman na kumakatawan na yon ng Kristo ay ang salita ng The Diyos. blood of Jesus Christ, real drinks, like the same Holy Spirit. Samantalang dugo ni Kristo ay katulad ng Espiritu Santo. Because God is one God, all the time they same together. Dahil ang Diyos ay isa lamang, kaya naman lagi silang magkakasama. Because fruit
fruit is only one kind of fruit of the Holy Spirit, not others. Tandaan po natin, isa lamang pong bunga at yun ang bunga ng Espiritu Santo at wala nang iba. Okay, you see Galatians chapter 5. Galatia 5, Galatians chapter 5, 19 hanggang 24. 19 hanggang 24. At hayag na magawa ng laman sa makatuwid bagay mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasi, mga kalayawan, at mga katulad nila. Tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako sa krus na ng kay Kristo Jesus ang laman ng kasama ng masamang pita at mga kahalayan nito. Verse 19 and 20 hanggang 21, Apostle Pablo said about the fruit of the physical body. Mula doon sa talatang 19 hanggang 21 ay tinutukoy ang bunga ng laman. This all evil sin in our physical body. Na sa ating katawan ay nagtataglay po tayo ng masamang kasalanan. That's why with our physical body, we cannot bear good fruits. Kaya naman, sa ating masamang katawan ay hindi tayo makapamungan ng mabuting bunga. Only we can bear fruit of the teachers and sons and teachers. At ang tanging magiging bunga natin ay mga tinik at dawag. That's why we cannot inherit the kingdom of God. Kaya wala tayong karapatang magmana ng kaharian ng Diyos. But how about the fruit of the Holy Spirit? All good, diba? Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, all good. Pero makikita natin ang bunga ng Espiritu ay pawang kabutihan, pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandahang loob, kabutihan at pagtatapat. That's why he said, diba, for this fruit, he said, all the members of the Christ already crucified with flesh in the cross. At para sa mga bungang ito, ipinako na sa krus na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ng mga gawa nito. Through water baptism, diba, with our old man, our sinful body already crucified on the cross. Kaya nga po sa pamagitan ng bautismo sa tubig, yung ating makasalanang katawan ay napako na sa krus. That's why from that point already we have this Holy Spirit and we can bear fruit of the Holy Spirit. At mula doon ay tinanggap na natin ang Espiritu Santo kasama na ng bunga nito. Last time, Jesus Christ, God will check our fruit. Sa huling araw ay susuriin ng Diyos ang ating bunga. But there's no other fruit, only one kind of fruit, fruit of the Holy Spirit. Walang ibang bunga nga hanapin sa atin kundi ang bunga ng Espiritu Don't Santo. worry about your Holy Spirit. Already you accept the Word of God remains in you, you have Holy Spirit. Huwag tayong mag-alala kung tinanggap na natin ang Espiritu Santo sapagkat kung tayo tumanggap at nanalig sa salita ng Diyos, tiyak na tinanggap na rin natin ang Espiritu Santo. But Jesus said, if my words abide in you, you are my disciples and you are already free. At sinabi mismo ng ating Panginoon, kung kayo'y mananatili sa aking mga salita, kayo'y aking tunay na malagad at kayo'y malaya na. What's the meaning of my words abide in you? Pero nang sinabi ng mananatili sa inyo ang aking salita, Let's see Israel people in the desert. After eat manna, drink living water, diba? All the time, they did not separate from God. All the time, they were eat God. kung paano ang mga salita na matapos silang kumain ng mana at uminom ng tubig, hindi na po sila nahiwalay sa Diyos at lagi nila itong kasama. 12 disciples, 12 tribes, they stay both side, every side, 3 tribes. Kaya naman makikita po natin nang maitayo po yung tabernakulo, sa bawat bahagi o banda noong tabernakulo na 4 na lugar ay merong 3 tribong nakatira. And then there's no other God, only God, only our God in the desert. At wala po silang ibang Diyos na itinuturing kundi yung Diyos nila sa And ilang. then every day, all the time, they move by the ark of the covenant, the tabernacle. At kung kinakailangan po na sila'y umalis araw-araw, sila'y umaalis sa pamagitan noong naggumagabay sa kanilang ulap. Saying, if the truth word of God stay in us, remain us, we are also saying all the time, we are staying with God.
Ganon din naman, kung nananatili sa atin ang salita ng Diyos, lagi din tayong mananatili kasama ang Diyos. And then all the time we will follow to Jesus Christ. At lagi po tayong susunod sa ating Panginoong Jesucristo. That's why 40 years, they did not separate from the tabernacle, the ark of the covenant. Kaya All the time follow. Kaya naman makikita natin na yung mga salita ay hindi pwedeng humiwalay doon sa tabernakulo kahit na ito'y umabot ng 40 taon. And then after 40 years, they into the Canaan, the promised land. At pagkatapos po ng 40 taon, sila po ay nakapasok doon sa Kanaan. Again, this river, Jordan River, that is also like a spiritually Satan's blocking, Satan's working. At alam po natin na bago sila makapasok doon sa Kanaan ay meron tinatawag na ilog ng Jordan na kung saan hindi kumakatawan doon sa mga hadlang ni Satanas. That's why God said to Moshe and Israel, priests, they carrying the ark of the covenant, and they first put their neck in the river. Kaya naman iniutos mismo doon sa kanilang nangunguna sa kanila na kina Moises at Aaron na ang unang tutungtong doon sa tubig ng ilog na yon ay yung may dala ng kaban ng tipan. Which means when this ark of the covenant word of God into the river, the water stop, cross. Dahil kapag naitungtong na yung kaban ng tipan doon sa tubig, titigil na ang agos nito. After all the people of Israel cross over the river, and then the ark of the covenant came up from the water. At pagkatapos noon, na nakatawid ang lahat ng mga salita, doon pa lamang umahon yung kaban ng tipan. It is our spiritual life. All the time, we have to work with the word of God. Yan din po ang ating spiritual na pamumuhay na kailangan tayong mamuhay ayon sa salita ng Diyos araw-araw. That is remain the word of God, and we are disciples of Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin po ng pananatili natin sa salita ng Diyos bilang alagad ni Kristo. And then they meet first enemy, what's the city? What's the city? 7 times they roam around the Jericho city. How about in the Jericho city? It's important, the ark. Alam po natin nang sila po ay makaharap doon sa isang lugar na kung saan dapat nilang talunin, ayun tinatawag na Jericho. Kung ano yung ginampanan ng kaban ng tipan. Every day they carrying the ark of the covenant and roam around the Jericho city. At araw-araw nga po dala-dala nila yung kaban ng tipan at umikot sila ng isang beses. That's why they can overcome, they can destroy Jericho city by the ark of the covenant. Doon lamang pinatunay ng Diyos sa kanila na makatatalo lamang nila yung pader ng Jericho sa pamamagitan ng kaban ng tipan. Because word of God is God Himself, God's Spirit. Sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos mismo at Espiritu ng And then Diyos. this word of God, we can hear it even through our ears. At alam natin ang salita ng Diyos ay maririnig ng ating mga tainga. And then we can read the word of God through these eyes. At mababasa natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga mata. And then we can transfer to others, even though there's no book, but there's no Bible, through our mouths, the word of God to others. At maililipat din natin ang salita ng Diyos na ito sa pamamagitan po ng ating mga bibig kahit na wala tayong aklat. And then after we hearing the word of God, Logos can stay in our heart. At pagka narinig na po natin ang salita ng Diyos, yung logos na yon ay pwede nang manahan sa atin. After reading word of God, and come to our spirit and heart. Kaya naman matapos natin marinig at mabasa ang salita ng Diyos, pwede na itong manahan sa ating mga puso. You see, after we eat the food, time come, it will be diet and then go out. Di po ba, napapansin po ba natin na matapos tayong kumain, ito po agad ay natutunaw at dinadala natin sa palikuran. But word was different because word of God, Logos is spirit, God Himself. Pero ang salita ng Diyos ay kakaiba sapagkat ito'y kumakatawan sa Diyos. God Himself wants to stay in us through His Spirit, the Logos word of At ang God. nais niya po ay manatili sa atin sa pamagitan ng kanyang spirito ng salita ng Diyos. That's why it is the way the word of God abide you.
every day, you have to stay with the Word of God. Yan ang dahilan kung bakit kung nagnanais tayo na manatili sa salita ng Diyos, kailangan nating panatilihin at mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Without faith, only memorize verses, there's no life. Walang buhay sa ating pagmemorya. First time, you have to really understand this Word of God is God Himself. Ang pinakamahalaga, unang gawin natin na yung salita ng Diyos ay unawain natin ang Diyos. All the disciples, they understand about the Logos Word of God. Kaya nga po ang Israelita na unawaan nila ang Logos ay salita ng Diyos. Because Israel people, they understand God has no form because He is Spirit. Sapagkat ang mga salita ay naunawaan na ang Diyos ay walang anyo at walang hugis. But problems today, Gentiles, they try to understand Jesus Christ through body, di ba? As a form. Pero sa kasalukuyan, ang katulad ng mga Hintil, inuunawa nila ang Diyos ayon sa kanilang nakikita, yung larawan. That's why all the pictures of Jesus Christ very handsome, but all different faith. Iyan ang dahilan kung bakit kapag nakikita natin yung mga larawang ilagay nila na bilang larawan ni Kristo, guwapo, pero iba-ibang mukha. But it's not Jesus Christ. That's not Jesus. Tandaan natin, hindi yun si Yesu Kristo. Where's Jesus now in us? Nasaan si Yesu Kristo? Nasa atin. By the Holy Spirit, Jesus Christ now abide in us. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nanaan sa atin si And then Kristo. God is one God. By the Holy Spirit, also the Word of God's Spirit remain us. Iisa lang ang Diyos, kaya kasama ng kanyang Espiritu, ang Diyos ay nasa atin. It is spirit of the adoption, spirit of sonship. Yan po'y tinatawag na Espiritu ng pagkupkop, Espiritu ng pagiging anak. This Word of God is God's Father's Spirit, Father's Spirit. That's why we can be God's children, God's son, because of this Spirit. At dahil itong Espiritu yung Espiritu ng Diyos, pwede tayo maging anak ng Diyos. You see, the Word of God became the flesh of Jesus Christ, body of Christ. Tingnan natin na yung salita ng Diyos ay naging katawan ni Kristo. Same way, the Word of God have to be our spiritual body. Ganon din naman na kailangan yung salita ay maging ating spiritual na katawan. The Word of God became flesh of Jesus Christ. That's why same body made from this. Kung paano nga po na si Yesu Kristo na yung salita ang naging niyang kanakawan, yun din yung namuling nabuhay. But this our physical body cannot inherit the kingdom of heaven. Pero tandaan natin ang ating mga pisikal na pangatawan na hindi pwedeng magmana ng kaharian ng kalangitan. That's why we need eternal spiritual body from the Word of God. Yan ang dahilan kung bakit nangangailangan tayo ng isang walang hanggang spiritual na katawan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. It is the dimension of our body. Yan po yung tinatawag na katubusan ng ating katawan. If you believe in Jesus Christ and also you have the blood of Jesus, you can save, right? You can save, can into the kingdom of heaven. At kung nananalig naman talaga tayo sa ating Panginoong Jesus sa kanyang mga salita, maaari tayong magligtas at patuloy na makapasok sa kalangitan. But you cannot join to millennium kingdom, di ba? 1,000 years kingdom. Pero hindi tayo makasama doon sa tinatawag na panahon ng milenyo, 1,000 because taon. 1,000 years will join to New Jerusalem millennium kingdom. Sapagkat tayo po'y makasama doon sa panahon ng milenyo, doon sa bagong Jerusalem. After this new body, spiritual body, the Word of God remain us will be our body and join to New Jerusalem. At pagkatapos nun ay magkakaroon tayo ng spiritual na katawan na kung saan yung salita ng Diyos ang ating magiging spiritual na katawan. Word of God is spirit and life. At ang salita lamang ng Diyos ay espiritu at buhay. Again, please reading Bible and remind this teaching. Kaya naman pa ulit-ulit natin basahin ang Biblia at patuloy tayong mapaalalahanan. Because even though you hearing this one, but it's very hard to accept, understand. Sapagkat kahit na marinig na ito, hindi madaling tanggapin. But because you head through your head, you understand, but there's no in your heart. Maaari nga po na sa ating kaisipan na ito yung ating natanggap, pero sa ating puso, mahirap. I'm not doubting this one because so much asking to God and prayer, asking to God, and then check the Bible again. Alam niyo po ba na hindi ko pinagdududahan ng mga bagay nito sapagkat sa aking pagsisiyasa sa salita ng Diyos, paulit-ulit nakita ko ang katotohanan. That's why today, really, I can believe the word Logos is God. Kaya nga, naging maliwanag sa akin na yung Logos, yung salita ay Diyos. So Logos, Word of God is in me with the Holy Spirit. Na yung Logos at salita ng Diyos ay nananahan sa akin sa pamagitan ng Espiritu Santo. That's why nearly I can believe I led from this because I have the Word of God, Logos. Kaya naman nananalig ako na ako'y muling mabubuhay sapagkat ang Logos, ang salita ng Diyos ay nasa akin. Memorize verses, there's no life. Walang buhay sa pagmemorya ng salita ng Diyos. But like as Israel people, all the time we have to stay with
out of the covenant word of God. Pero katulad ng mga salita kung paano sila nanatiling kasama ng kabanang tipan, yan din po tayo, dapat manatili tayo sa salita ng In Diyos. our life, when we decide, we have to check word of God. Sa ating buhay, sa ating mga gagawin, kailangan natin siyasatin ang ayon sa salita ng Diyos. That's why John chapter 1 verse 12, but if you accept this word of God, Logos, you are truth God's children. Juan, Kabanatang 1, talatang 12, kung talagang tinanggap natin ang salita ng Diyos, ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Also, the Logos word of the word is Father's name. At alam natin na yung logos na yon ay pangalan ng Diyos Ama. Okay, if God's willing, next time I explain to you. At kung loloobin ng Panginoon, mas maipapaliwanag pa ito ng mabuti sa atin. Okay, all together, no prayer. Tayo po'y manalangin ng panalangin ng Panginoon. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag po kami iharap sa maipit na pagsubok kundi ilayo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Prepare na po tayo para sa ating kain na naman.